Bakit kinakagat ng pusa ang kamay ng amo nito? Napansin mo na ba? Habang hinahaplos mo ang iyong pusa, bigla ka na lang nitong kakagatin sa kamay. Minsan mahina lang, pero minsan naman parang seryoso talaga. Pero ang tanong, galit ba siya sa iyo? Ayaw ka ba niya? O baka may ibang ibig sabihin ang kagat niya? Sa video na ito, alamin natin kung bakit kinakagat ng pusa ang kamay ng sarili nitong amo. At baka magulat ka sa ilan sa mga dahilan. First na baka nakikipaglaro lang siya. Isa sa mga pinakakaraniwang dahilan ay paglalaro. Lalo na sa mga batang pusa, para sa kanila, ang gumagalaw na kamay o mga daliri ay parang bagay na pwede nilang habulin at hulihin. Kaya kapag ginagalaw mo ang iyong kamay sa harap niya, maaari niya itong sunggaban at kagatin. Hindi ibig sabihin nito na galit siya. Maaring iniisip lang niyang laruan ko ito. Pero may problema. Kapag palagi nating ginagamit ang kamay bilang laruan, matututunan ng pusa na normal lang kagatin ang kamay ng tao. Kaya mas mabuting gumamit ng mga laruan gaya ng one toy, bola, o iba pang ligtas na laruan para sa kanya. Ikalawa, baka sobrang dami na ng paghaplos. Ito naman ang dahilan na madalas hindi napapansin ng mga may alagang pusa. Minsan masaya ang pusa habang hinahaplos mo siya, pero habang tumatagal, maaari siyang ma-overstimulate. O sa madaling salita, sobra na para sa kanya ang paghaplos. Maaari mong mapansin na gumagalaw-galaw ang buntot niya, bumabago ang posisyon ng kanyang katawan, umiikot ang kanyang mga tenga, o bigla na lang siyang tumitigil sa pag-relax. Kapag ipinagpatuloy mo pa rin ang paghaplos, maaari siyang biglang kumagat, kaya hindi lahat ng kagat ay ibig sabihin na ayaw kanya. Minsan ang kagat ay paraan niya para sabihin, tama na muna. Ikatlo, may gusto siyang sabihin. Hindi nakakapagsalita ang pusa tulad ng tao, kaya gumagamit sila ng iba't ibang paraan para makipag-usap gamit ang kanilang katawan, buntot, tenga, tunog, at maging ang kanilang bibig. Kapag marahang kumagat ang pusa habang kasama ka, maaaring bahagi iyon ng kanyang paraan ng pakikipag-ugnayan, pero mahalagang tingnan ang kabuuan ng kanyang kilos. Kung relaxed ang katawan, normal ang tenga, at hindi mukhang natatakot o galit, ibang kahulugan ang kagat nito. Kumpara sa pusa na naka-flat ang tenga, nakataas ang balahibo at pilit na lumalayo. Ikaapat, baka takot o na-stress siya. May mga pagkakataon na ang pagkagat ay hindi paglalaro. Maaaring natatakot o na-stress ang pusa dahil sa malakas na ingay, bagong tao, ibang hayop, o sitwasyong hindi siya komportable. Kapag pinilit mong hawakan siya, maaari siyang kumagat bilang defensive behavior. Kung tense ang katawan niya, naka-flat ang tenga, malalaki ang mata, o umiiwas siya, bigyan muna siya ng space. Huwag siyang piliting hawakan. Ikalima, baka may masakit sa kanya. Ito ang dahilan na hindi dapat balewalain. Kung dati ay mahilig siyang magpahaplos, pero bigla siyang nangagat, kapag hinahawakan sa isang bahagi ng katawan, maaring may nararamdaman siyang sakit o discomfort. Kung paulit-ulit itong nangyayari, o may pagbabago sa pagkain, pagtulog, kilos o paggalaw niya, magandang ipatingin siya sa veterinaryo. Huwag agad isipin na masungit lang siya. Minsan ang pagbabago ng ugali ay maaring sinyales na may hindi magandang nararamdaman ng pusa. Paano malalaman kung laro lang o galit talaga? Kapag naglalaro, maaring alerto siya, mabilis gumalaw at humahabol sa kamay o laruan nang walang malinaw na sinyalis ng takot o agresyon. Kapag ayaw na niyang hinahaplos, maaring mabilis gumalaw ang buntot, umiwas ang katawan, o biglang maging tense. Kapag natatakot o nagdi-defensive, maaring nakadikit ang tenga sa ulo, tense ang katawan, at sinusubukang lumayo. Kaya bago sabihin na makulit talaga ang pusa ko, intindihin muna ang body language niya. Ano ang dapat gawin kapag kumagat? Una, huwag siyang sigawan o saktan. Ang pagpaparusa ay maaring magdulot ng takot at makasira sa tiwala niya sa iyo. Kung naglalaro siya gamit ang kamay, itigil ang paggamit nito bilang laruan. Sa halip, ilipat ang atensyon niya sa angkop na laruan. Kung ayaw na niyang hinahawakan, respetuhin ang signal niya at hayaan mo na siyang lumayo. Tandaan, hindi kailangang pilitin ang pusa para ipakita niyang mahal ka niya. Mas mahalaga ang tiwala. Kaya ba kumakagat ang pusa dahil mahal ka niya? Minsan maaring bahagi ng normal na interaksyon ang banayad na pagkagat. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng kagat ay tanda ng pagmamahal.
Ang pusa ay maaring kumagat dahil naglalaro, na-stimulate ng sobra, natatakot, na-stress, o may nararamdamang discomfort. Kaya ang tunay na sikreto ay hindi lamang ang kagat, kundi ang pag-intindi kung bakit siya kumagat. Kaya sa susunod na kagatin ng iyong pusa ang kamay mo, huwag agad isipin na galit siya sa iyo. Huminto sandali at obserbahan siya. Naglalaro ba siya? Sobra na ba ang paghaplos? Natatakot ba siya? O baka may iba siyang nararamdaman? Kapag natutunan nating intindihin ang body language ng ating mga pusa, mas nagiging maayos at malalim ang relasyon natin sa kanila. Kung may pusa ka ring mahilig mangagat, comment mo sa ibaba kung kailan siya karaniwang kumakagat sa iyo. At kung nakatulong ang video na ito, i-like at i-subscribe ang channel para sa iba pang kaalaman tungkol sa mga pusa.